Sayang ito, si retired, resigned, former NBI director, former Western Police District sniper at former judge Jaime Santiago. Nasira talaga ang pangalan niya dyan sa National Bureau of Investigation. At nakikita natin, naging biktima siya. Naging biktima siya ng corrupt NBI mafia dyan sa NBI. Naging corrupt yan, kinurap yan masyado ni former President Rodrigo Roa Duterte nung nasa pwesto siya. In fact, nung the last 6 years ng NBI, halos walang nagawa yan kahit left and right ang mga nangyayaring human smuggling, killing, torture, rape, yan dyan sa mga pogos. Wala ring ginawa ang NBI doon sa murder, mass murder execution of sabungero, allegedly by the group of Atong Ang. Siyempre, mayaman, no? So, naging corrupt talaga at naging parang sindikato na sila. Di ba kayo mga old subscribers, naalala nyo last year, naka-exclusive si VAT, sa kuan natin na naka-collaboration kay Arlene Stone, yung biktima ni Pastor Apollo Kibuloy, at binanggit ni Arlene Stone na yung director noon ng NBI, nung hindi pa siya director, nung lower ranking, middle ranking pa lang siya, isa siya sa tumatanggap ng pera kay Kibuloy. At sila Arlene ang tagalagay ng pera, mga 50,000 to 100,000 sa envelope at binibigay dito sa NBI. At nung naging director na siya, siya yun gumawa ng mga pekeng raid, kuno. At naglabas pa sila ng certification na pinapalandakan ni Attorney Torion nung pumasok na sa area si General Den PNP Regional Director, General, 1-star General pa lang siya noon, Nicolas Torre. Ginagamit pa yun ni Torion yung certification from the NBI Director na wala dito. Nag-rate na dito ang NBI. At pag-rate ng NBI, meron pa sila, nag-coordinate pa sila sa KOJC na mag-rate kami dyan, maganda kayo ng maaga kami mag-rate, dyan ka na lang kami mag-breakfast, maganda na kayo ng kape, maganda na kayo ng puto, at saka yung mga danggit, ganoon. yung mga breakfast food. Pagkatapos paikot-ikot sila doon, and then days later naglabas ng certification. Wala si Kibuloy dito. Doon pa lang sinabi natin pananabutahin na yun . At yun ang sign na nandun talaga si Kibuloy. Siguro sa rate na ginawa nila yun, mga hundreds of millions ang halaga nun. Baka billion pang halaga nun sa raid na yun. So doon pa lang, sabi nga natin, dapat ito si Santiago, tinanggal na yung regional director, pero hindi niya tinanggal . Doon pa lang, sa yung Davao incident pa lang, naisip ko na hindi tatagal ito si Santiago dito. Mukhang masyado na kinurap ni Duterte ang NBI. At kahit anong gagawin niya, isasabotahe siya. Tulad itong raid na ginawa na extortion rate. Pagkatapos meron pa sila dyan mga quota-quota system. Yung magkano dapat mag-raise fund sila para sa mga amo nila, sa mga matataas na opisyal ng NBI. So
So, kwan talaga, kumbaga, sira na talaga, na-poison na talaga ni Duterte. Siguro nung time ni Duterte, siya mismo nagbibigay ng pera sa mga yan. Or kaya pinoprotektahan yan kahit mga illegal ang ginagawa. Naalala nyo yung, head mismo ng NBI, si Dante Gueran. Si Dante Gueran, former NBI director, nasama sa mga respondents, kasama kay Albayalde, kay Vitaliano Aguirre, Vitaliano Aguirre, Bongo, Sara Duterte, at yun si former President Duterte sa kaso ng crime against humanity sa ICC. Oo, respondent ang head ng NBI. Kasama si Solicitor General Calida, Joe Calida. So, patsaka si Royina Garma. So, kumbaga, naging kasangkapan talaga, naging instrumento talaga ang NBI para sa cover-up ng mga killings. Baka nasama pa sila na ang naalala lang natin maganda na gawa yung NBI nung inaresto nila yung teacher na nag-post lang na si Duterte bumili ng eroplano during the COVID na nakakahalaga ng 2 billion. Naalala nyo yun, ni-raid nila yung teacher. Pero wala silang raid ginawa sa Pogo, sa mga killing, torture, human smuggling sa Pogo. Wala silang ginawa sa mga AJ case. Kaya nga nasama sa kaso ang boss nila. Wala silang ginawa sa Parmali. Wala silang ginawa sa mga katiwalian ng mga Duterte. Wala silang ginawa sa missing sa Bungero case. Wala. Kumbaga parang useless, naging instrumento na rin ng NBI. So syempre tiba-tiba sila nun. Binubusog sila talaga ni Duterte. Kaya na-corrupt na lahat. Kaya nire-resist nila itong reforma ginagawa ni Santiago. Reforma. Kaya ito si Santiago napuno na. Kaysa masira siya, umalis na lang siya. O yun, panoorin natin itong report ng ABS-CBN ukol sa tenure at dahilan para nag-resign na lang si Santiago. At sana hindi tayo makopyright ni TV Patrol. We are using this for news purposes lang naman. And exercising our fair use privileges dahil nasa public forum. Sige, let's play this. Akong boss, walang napapahamak sa akin, sinasalo ko. Pero the director must always be informed. Pag lumakad ka, hindi ko alam, buntot mo, hila mo. Hunyo 2024, umupong direktor ng National Bureau of Investigation si dating Manila Regional Trial Court Judge Jaime Santiago. Ayon kay Santiago, malinaw ang direktiba sa kanya ng Pangulo. Supili ng lumalalang cybercrimes at online scams, hulihin ng mga high-profile fugitive, at baklasin ng mga illegal pogo at pasugalan. Ang daming mga illegal na online gambling, cybercrime, ang dami ng scammer. Hahanapin namin yan. At bago pa lang sila makapangbiktima, kuha na namin. Pero makalipas lamang mahigit 1 taon, nagbitiw sa pwesto si Santiago. Irrevocable, walang bawian at epektibo oras na may talagang kapalit. Sa kanyang liyab kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isinumite at tatanggap nitong Biyernes, August 15, may mga nagtatangkaan niyang siraan siya. Tinukoy niya mga ito ng mga kritiko at mga tumatarget sa kanyang posisyon. Hindi naman anya papayagang mabahira ng mga planadong galawang ito ang kanyang reputasyon. Binanggit din na Santiago sa liham na bukod sa mga inaresto mga dating lokal na opisyal kaugnay ng korupsyon, hamon din sa kanyang linisin ng NBI na umano'y mga skalawag.
Noong isang linggo bilang bahagi ng kanyang crackdown, sinibak niya ang 13 agents at isang hepe ng Special Task Force. Matapos magreklamo sa Chinese Embassy ang mga Chinese na inaresto sa NBI raid sa Malolos City, Bulacan noong July 14. Hininga naman sila ng milyon-milyong piso ng arresting team. 10 million. After that is a low down until 3 million or 4 million. Kailan nila ng kaso at parang nga sa hukuman masagot ang kanilang mga demand. Inutos rin Nasanay kasi sila nung time ni Duterte na puro money making ang ginagawa nila. Puro mga kidnapping, yung mga ganyan, ire-raid, tapos singan ng pera. Ganon ang ginagawa nila. Masagot ang kanilang mga demand. Inutos rin ni Santiago ang internal investigation pero kasabay nito lumalabas sa ilang media reports na inaakusa naman siyang kolektor umano ng suhol at protektor ng mga sabungan. Kaya humarap sa media si Santiago kamakailan lang para itanggi ito. Nakakaharap ako sa inyong lahat, kayong mga media, mga officer ko dito sa NBI, makakatingin ako eye to eye, wala akong koleksyon, wala akong kota-kota. I have already... Yun. Koleksyon at kwota. Kumbaga, meron gumagawa ng kriminalidad, extortion, at raid for a fee. Pagkatapos siguro ginagamit ang pangalan niya. Sabi, 5 million para kay boss. Ganon. 3 million para kay boss. So, ginagamit ang pangalan niya. At in the process, sinisiraan din siya. Dahil ang akala ng ibang NBI na may quota, dapat itong buwan na makaproduce tayo ng 10 million. Order yan ni boss. Ganon. 10 million kada buwan. Grabe. Ganyan yan. Ganyan sa NBI. Lalo na sa time ni Duterte. Media reports na inaakusa naman siyang kolektor umano ng suhol at protektor ng mga sabungan. Kaya humarap sa media si Santiago kamakailan lang para itanggi ito. Nakakaharap ako sa inyong lahat, kayong mga media, mga officer ko dito sa NBI, makakatingin ako eye to eye, wala akong koleksyon, wala akong kota-kota. I have already directed Central Luzon office ko, tignan itong mga ito, i-entrap kung sino man yung tangkad na yan. I-entrap yan, iharap sa akin. Nagpasalamat naman si Santiago kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagkakataong maglingkod sa ilalim ng kanyang administrasyon. Mahaba at makulay yung tinahak ng karera ni Santiago sa pamahalaan. Nagsimula sa NBI sa pinakamababang pwesto bilang contractual employee noong 1970s. Nagtapos din sa NBI sa pinakamataas na pwesto. Sa pagitan nito, naging pulis at SWAT sharpshooter ng dating Western Police District. Nag-abuga siya, nagsilbing prosecutor hanggang maging hukom. Zian Ambrosio, ABS-CBN News. Thank you, Zian Ambrosio. So sayang, no? Kaya lang marami naman mga kritiko sinabi na, Sir, former judge kayo, former sharpshooter kayo, bakit bumigay kayo kaagad? Bakit hindi kayo lumaban? Member pa naman kayo ng sa Western Police District ng Special Weapon and Tactics or SWAT. Bakit hindi nyo na lang ituloy yung sinasabi nyo na i-entrap yung mga korap, i-entrap yung mga gumagawa ng peking raid, o i-entrap yung mga nang-extort, yung mga scalawags, bakit biglang bumigay, biglang bumigay. So at lalo na itong July 2, 2025 operation na ito nga dito yung controversial na operation na sa Malolos, Bulacan, although ang warrant ay listed sa Santa Rita, Pampanga, na ibang location, at dito pa lang nagalit na at saka walang pinaalam sa kanya na sa Bulacan pala.
Kaya sabi kinompronta sila ni Santiago at sinabi, you can't afford an error like that. Kumbaga, napakalaking error yan. Kumbaga, nabisto na niya na talagang extortion activity lang talaga ang pakay nitong mga corrupt na NBI officials. Ha? At doon nga, yun, na kwan sila, ha? Kinuha nila yung inaresto nila mga estudyante pa naman. 9 Chinese students. Ha? At habang nandun sila, nagluto pa sila ng pagkain sa loob ng resort. At at nag-cut nila yung mga security camera at inabuso yung mga minors. Kaya yung Chinese embassy mismo ang nag-file ng complaint sa NBI. Kaya ang ginawa niya, dinisband niya yung Special Task Force. Lahat 13 na miyembro ng Special Task Force tinanggal niya. At ngayon wala nang Special Task Force. At sabi niya doon sa insidente, I get angry at this kind of corruption. We will get to the bottom of this. Ganon, ha? So, yun lang. Sayang kasi sana tinuloy niya, ha? Tinuloy niya yung investigasyon, ha? 14 months pa naman siya. Sana nagbigay muna siya ng panahon, ha? Anyway, at his age, ano pa ba ang kinatatakutan niya? Ha? Thank you, ha, sa suporta, Polo Carpio. And please pray for me. Marami na naman magagalit sa akin ito, taga-NBI. Nagalit na nung inupakan natin yung regional director sa Davao na tumatanggap ng pera kay Pastor Apollo Kibuloy. Ha? So sayang kasi marami siyang mga reforma ginawa sa NBI. Ha? Unfinished ang mga reform measures. Tinanggal niya yung mga fixers, binubuwag niya yung mga units na corrupt, yung pinapunish niya yung mga scalawags, and then marami pa nakita naman natin na malaki ang role na na-play ng NBI diyan sa Pogo, Pogo issue, Pogo scam. At saka tumulong rin sila dito sa missing sa Bungero issue. At wala naman tayo narinig na kontrobersya nito kaya lang yun, yung mga tao niya ang problema niya, mga scalawags. So siguro pwede napagod na talaga si Jaime Santiago, or kaya baka may mga death threat sa kanya, o baka pati sa pamilya niya, kasi mahirap labanan ang sindikato at mafia ni Duterte. Nakita nyo naman, hindi lang sa NBI, pati sa Supreme Court, sa Supreme Court, sa Senado, buhay na buhay pa rin yung sindikato ng mga Duterte, ang mafia ng mga Duterte. At nakita naman natin sa DOJ, kahit cleared na si Congresswoman Leila De Lima sa kaso niya na illegal drugs, cleared na siya ng Muntinlupa Trial Court, inahabol pa rin siya ng mga prosecutor or mga tinatawag natin fiscal na mga bata na nila Vitaliano Aguirre. Hinahabol pa rin siya sa DOJ. Buti na lang nag-intervene si DOJ Secretary Boying Remulla at pinatigil na yung pag-file nila ng another motion for reconsideration para maka-triple whammy sana si Leila De Lima. Isipin nyo yan. Ginawa nila yun na kinokontra nila yung order ni Justice Secretary Remulla. So grabe talaga yung pagkasira. Kaya nga, 'di ba, no wonder
pati yung director ng DOJ na under sa kanya yung office, yung NBI, pati yung director, pati yung secretary ng DOJ, si Vitaliano Aguirre ay kasama rin doon sa crime against humanity. So yun, talagang biktima talaga itong si Jaime Santiago. Sana nga ma-appoint ito sa ibang posisyon. Sayang, too late na para mag-apply siya sa ombudsman. Okay sana ito sa Office of the Ombudsman. Kasi lawyer naman ito, judge pa. At sayang, no? Pero sana ibigay siya ng ibang posisyon na yung palaban at posisyon na corrupt, opisina na corrupt para linisin niya. Sayang, dito engineer, pwede sana ito ilagay sa DPWH. Ang dami matanggal dyan. O mag-resign na lang siguro. Ay. Grabe talagang, grabe ang legacy of corruption ni Duterte. Grabe talaga. Yan ang na-inherit ni Jaime Santiago at yun, bumigay na rin. Sayang, bumigay na rin. Hindi na niya nakayanan after 14 months. Yung mga masisira pati pangalan niya, lalo na yung quota. Pero sige lang, at least you did your service for the country. Sana ilagay ni President Bongbong Marcos mas palaban at hindi corrupt na bagong NBI director. So